This is our topic for this morning. Okay? Let's read together the power of wordless prayer. Kapangyarihan ng panalangin walang salita. Meron bang panalangin walang salita? Meron bang panalangin na hindi ka magsasalita? Of course, words are an essential word. Amen and God. Words are essential part of prayer. Okay? Ang salita, mahalagang bahagi yan ng panalangin. Kahit si Jesus, Jesus himself, tinuruan niya yung kanyang mga disipulo na mga mahalagang salita na dapat gamitin sa panalangin, di ba? Sabi niya, huwag kayong manalangin ng basta marami lang. Kasi akala ng mga pagano, pag gumamit ng maraming salita, effective ang prayer. Sabi ni Jesus, hindi ganon. Okay? Hindi ganon. Kundi dapat ganito kayo, manalangin. At nagbigay siya ng Lord's Prayer. At doon natin nakita na doon sa Lord's Prayer ay mahalaga ang worship, mahalaga ang thanksgiving, mahalaga ang confession, mahalaga ang petition. Apat na bahagi. Okay? At yun ay inilagay niya sa mga salita. So even the Lord Jesus Christ, pinakita niya na mahalaga may mga salitang gagamitin sa pananalangin. No? A prayer full of words not the only effective kind of prayer. Hindi lang yung mga salita, hindi lang yung mga panalangin na maraming salita, kahit gaano pa kabulaklak ang salita ay effective. Meron din mga wordless prayer na makapangyarihan. Can we say amen to that? At minsan nga, ilang wordless prayer, kundi maiksing panalangin, mas epektibo pa kaysa sa napakarami at mabubulaklak na salita. Minsan kasi, dinalagay ng palamuti ang panalangin to make sound good for others, no? Kumbaga naka-address sa iba, to please others, not God. Kaya kanina, umaga, pag-gising ko, may nag-chat sa akin, isa sa mga nag-apply na worker natin sa City of Hope, pero estudyante ko sa seminary. Sabi niya, yung aking asawa, mga anak niya, pero nag-labor, matagal nag-labor. 2 days lang nag-labor, pero hindi pa nanganak. Sabi niya, Pastor, pag hindi pa nanganak, CS, wala man silang pera. Mahirap din pag cesarean, mahirap sa mga kawain. Sino ba nakaranas sa cesarean dito? Mahirap. Mahirap, diba? Yung nanganak ka na, pero parang manganganak ka pa. Tapos nanganak, pero parang nanganganak ka pa dahil sa sakit. Okay, so, sabi ko, sige, pag-pray ko. Naglagay lang ako ng praying hand at pinanalangin ko ng tahimik. At maya-maya, wala pang mga 10 minuto at diyan na siya sa akin. Basta purihin ng Panginoon. Nangalak siya ng Panginoon. Sabi ko, maganda, kasi Mother's Day ngayon, tapos nangalak siya ngayon. So, Mother's Day po para sa kanya. Kahit mga wordless prayer can be powerful. Can we say amen to that? Panalangin walang salita. Ngayon, bakit makapangyarihan ang panalangin walang salita? At ito makita natin sa Roma 8:26 hanggang 28. Let's read together. Sige nga po, basahin natin sabay-sabay. Basa niyo ba dyan? Can you read on that side? Okay, sige. Basahin natin. Sabay-sabay. Kaya hindi naman tinutulungan tayo ng Espiritu sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sabitin. 27. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao at siyang nakakalam kung ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. 28.
Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ito yung sulat ni Pablo sa Roma, no? At ang Church sa Roma ay isa sa mga church or churches na hindi si Pablo ang nag-plant. Hindi niya pinag-missionan to. Now, he's not the church planter of the church in Rome. But then, hindi pa nga siya nakakarating doon. Okay? Hindi niya pa napunta. During the writing of this letter, nung sinusulat niya pa ito, hindi pa siya nakapunta doon. No? Siya ay sumusulat sa isang iglesia na hindi niya pa personal nakilala yung mga sinusulatan niya. Okay? So, unlike his letter to Galatians, to Thessalonians, to other church na siya nag-plant, medyo personal ang pagsulat niya. This one, sumusulat siya sa iglesia na hindi niya kilala. Hindi pa siya nakapunta eh. Dahil yung kanyang first and second missionary journey hanggang Achaia, hanggang Macedonia lang siya. Okay? Hanggang doon lang. Hanggang doon sa eastern part of Europe. Di pa siya nakarating sa western part of Europe. And Rome and Italy is western part of Europe. Di ba? Itong nakaraan lang, meron na napiling Pope. Okay? Ayun ay Rome. Hindi pa nakapunta doon si Paul nung sinusulat niya itong letter na ito. Nalaman niya na ang mga churches, ang mga members do sa church doon ay magkahalong Hudyo at Gentil. No? Mix ng Jews and Gentiles. At may mga pagkakataon na mababa ang tingin ng mga Christian Jews sa mga Christian Gentiles. May mga ganon. Mababa ang tingin ng mga Hudyo sa mga Gentil dahil nga hindi nila sinusunod dahil hindi naman dahil sa hindi sinusunod ang kautusan ni Moises, kundi hindi yan bahagi ng kanilang kultura. Kaya, halimbawa, sabi sa utos ni Moises, o sa kautusan ni Moises, huwag kumain ng mga hayop na binikti. Okay? Mga binikting hayop, hindi pwedeng kainin. Mga ganon. Bakit? Kasi ang katwiran doon, pag binikti mo ang hayop, hindi lalabas ang dugo. Kaya mga Hudyo, hindi kumakain ng dugo. Di ba? Yun ay cultural. Sa mga Hudyo, bawal kumain. Pero sa mga Hintil, okay lang. Di ba? We enjoy dinuguan with puto. Tama po ba? Pero Hudyo, hindi. So, ang tingin nila sa mga Hintil, mga mababang uri kayo dahil hindi kayo sumusunod sa kautusan ni Moises. Kaya, pinaliwanag ni Pablo sa sulat na ito. No? Pinaliwanag niya ang kaibahan ng kautusan ng kasalanan at kamatayan, ang law of sin and death. Ang tawag niya dun sa Mosaic law. No? Law of sin and death. Kasi sabi niya, itong mga kautusan ni Moises ay sinasabi lang kung ano kasalanan mo. Ipinapakita lang na ikay makasalanan. Something like that. Pero sabi niya, meron pang isa. At ito yung mas mahalaga, sabi ni Pablo, ito yung law of spirit and life. Ito yung kautusan ng espiritu at ng buhay. Yung isa, kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pero dito, kautusan ng espiritu at buhay. This is chapter 8. Yung law of sin and death, nasa chapter 7. Okay? At tingnan natin yung picture na to. Ayan. Nakita niyo? Nakita niyo? Yung nasa taas niya ay kautusan. Okay? Ano dulot dun sa tao? Kaya naman niya yung kautusan? Sumablay ako. Okay? Sumablay ako dun sa kautusan. So, sabi niya, makasalanan ako. Okay? Doon sa kabilang side naman, where's the Holy Spirit? The Holy Spirit, bubuhay na pinanggap yung tao. At yung kautusan ng banal na Espiritu na punta sa kanyang puso at siya ay nagkaroon ng buhay. Okay? So, yan yung kaibahan, sabi ni Pablo. At sinumula niyang
i-discuss yung kautusan ng Espiritu at buhay sa chapter 8. No? O tingnan pa natin ito sa picture. Yung isa, alipin ng kasalanan. Yung isa, may kalayaan. Okay? Yung isa, may kalayaan. Yung tumanggap ng banal na Espiritu, may kalayaan. Yung isa, sumablay. Tapos yung kanyang dart. Yung isa, bullseye. Because of the Holy Spirit. Yung isa, may pagkapuot. Yung isa, may pag-ibig. Diba? The fruit of the Spirit is love. And then, dire-diretso na. And then, yung isa sa kadiliman, but the other one, sa liwanag. Okay? Ano ang dahilan kung bakit taglay na ng isang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ang freedom, ang obedience, ang love, at ang light? Ano ang dahilan? Bakit natin ito tinaglay? Okay, konting theology tayo. Para bilang mga Kristyano, we are aware of this. Okay? Una, Roma 8:1. Romans chapter 8, verse 1. Sabi-sabay nga po natin basahin. Kaya nga, wala na katulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. No, huwag tayo malito with the words nakipag-isa at tumanggap. Pag tumanggap ka na kay Jesus, nakipag-isa ka na kay Jesus. Amen? Pag kayo sumampalataya kay Jesus, nakipag-isa ka na sa Kanya. Kapag nagtiwala ka sa kanyang ginawa sa krus, ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya. Amen po ba? Amen. And anong bunga ng pakipag-isa kay Jesus? Verse 9, sabay-sabay po. Ngunit hindi na kayo namubuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Hindi kay Kristo ang tao. Sabihin mo sa katabi mo, congratulations, you have the Holy Spirit. Amen? Pero pag hindi pa tinanggap si Jesus, wala rin sa iyo ang banal na Espiritu. Yung mga kabataan na dumalo sa taas ng kamay, yan, parang kulang kayo. Ayun. Meron isa pang wala na. Isa. Kasama kayo sa mga nag-decide to accept Jesus, right? Tama? Amen? Tama? You accept Jesus, right? And this is the truth. Ang banal na Espiritu na nasa inyo. Amen? You have the Holy Spirit. Kung totoo pagtanggap nyo sa Kanya, mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Yan ang katotohanan. Okay? Verse 11. Basahin natin sabay-sabay, malakas. Kung nanirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Hesus Kristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritu na ninirahan sa inyo. Kung nagkakaroon na ng buhay, dati patay tayo. Wala tayong awareness of our sins. Walang conviction. Dati, buhay, naalala ko dati, wala kay Jesus. Walang pakailan. Pakailan. Masuwayin sa magulang. Naalala ko, 12 years old, nagpagpanaan ako. I can't imagine, no? 12 anyos ako, nakipagpanaan, nakipagpataya. Sa murang gulang. Wala lang sa akin yun. Pero after accepting Jesus as my Lord and Savior, nagkaroon ka ng awareness, maliit pala yun. Okay? Dati patay ka sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay because of the Holy Spirit. Verse 14, sabay-sabay. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Kaya yung mga tumanggap ng Jesus, sila lang ang anak ng Diyos. Dahil nanahan sa kanila ang banal na Espiritu. Kaya nga, marami tayong tinanggap na mga pagpapalang espiritual mula na ang banal na Espiritu ay nanirahan sa atin. No? Dahil sa ating pananampalataya
kay Jesus. Okay? Since we accept Jesus as Lord and Savior, marami ng spiritual blessing tayo. Si Joy, nung nakilala sa Panginoon, si Nanay Telma at si Tatay Jess. Nasaan hindi ko nakipunta si Tatay Jess. Nakita ni Joy kung paano na-transform yung buhay nila. At si Joy yung unang masaya. Kasi naisip na siya. Kasi ayaw niya na yung araw-araw, Nanay, laging pinagagalitan si Tatay, laging lasing. 24 hours lasing na. 24 hours lasing. Kaya araw-araw, naingay si Nanay. Hindi ko alam kung paano pagalitan ni Nanay. Araw-araw lasing. At yan din yung naging cause na kanyang liver. Araw-araw naluto yung liver sa alcohol. Pero, nung siya nakilala sa Lord, instant, iwan agad yung vision. Iwan agad. Iba nagagawa ng banal na espiritu sa buhay niya. Iba dahil pinasukang rehab, paglabas, ganun pa rin, Pasok sa rehab, paglabas, nag-aadik pa rin. Pasok sa rehab, paglabas, nasenggo pa rin. Pero, pumasok ang banal na espiritu, mayroong pagbabago ang buhay. Sa wala sa inyo. Amen. Tinanggap mo si Jesus, tatanggapin mo ang banal na espiritu. Bukod sa mga pagpapalang ito, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hindi tayo iniiwan ng banal na espiritu sa panahon ng pagsubok at pag-uusig tulad ng nasa iglesia sa Roma. Okay? Hindi lang tayo binago. That's one. Nagkaroon ng transformation. That's one. Nagkaroon ng buhay. Another blessing. Nagkaroon ng pag-ibig. Another blessing. Nagkaroon ng freedom. That's another blessing. But not only that. Sa panahon ng pagsubok, di tayo iniiwan ng Diyos. Sa klase. Amen. Sa pamagitan ng pananahan ng banal na espiritu. Tingnan natin yung mga pagsubok nila ng mga taga-Roma. Verse 17. Basahin natin ang malakas. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasama niya sa kanyang kalwalhatian. Merong pagtitiis yung mga miyembro. Sa Roma, merong persecution ng mga mananampalataya. Verse 18, sabay-sabay. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalhatian ipapahayag sa atin para meron silang nararanasan sa kasalukuyan. Kumbaga, ongoing yung kanilang persecution. Verse 22, sabay-sabay. Alam natin hanggang ngayon, tumarain ang sanlikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Yung daing, grabe yung hirap. Nakaranas sila talaga. Verse 23, at hindi lamang ang sanlikha, kundi tayo mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay tumarain din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Tingnan niyo si Paul. Si Paul hindi siya prosperity gospel. Di ba yung prosperity gospel? So, tanggapin mo si Jesus, hindi ka tataglan ng bala. Hindi ka magkakasakit. Hindi yung prosperity gospel. Wala nang magsubok. Prosperity gospel yun. Si Paul hindi. Naging Kristyano ka, meron kang banal na espiritu, pero may problema pa rin. Hello? Yeah. Hindi ka exempted. Mananampalataya ka, hindi ka exempted. Daraing ka pa rin. Daraing ka pa rin, sabi ni Pablo. Pero anong good news? No, anong good news? Ang good news ay, hindi tayo iniwan ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng pananahan ng banal na espiritu sa atin. Kapag totoo yung pananampalataya, ang banal na espiritu hindi na aalis sa iyo. Amen? Ano yung sa pinag-aralan natin nakaraan? Ikaw ay meron ng yung makakaalala. Tatak. Meron ka ng tatak. At yung tatak na yun, hindi mabubura.
Isang malakas ng amen. Amen. No? Hindi tayo iniwan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang nanahan sa atin, kundi, tingnan natin dito, patuloy din siyang naglilingkod at nagministeryo sa atin. Amen po ba? What a good news! What a good news! Hindi lang siya nandiyan at parang sitting pretty sa atin. Meron siyang mahalagang gawain sa atin. Meron siyang paglilingkod na ginagawa sa atin. Meron pagmiministeryo na ginagawa sa atin ang banal na Espiritu. If you have the Holy Spirit, listen, He is working in you. Amen? Ang banal na Espiritu ay kumikilos, gumagawa sa kalooban mo, sa iyong buhay. Ang banal na Espiritu ay patuloy na naglilingkod at nagmiministeryo sa atin sa panahon ng pagsubok. Doon siya gumagawa. Sa panahon na, alam niyo, pag nasa pagsubok ka, isa sa hindi masyadong nag-function sa iyo, pakigan niyo sa mga nanay at tatay. Kapag nasa gitna ka ng pagsubok, isa sa hindi gano'n nagpa-function sa atin ay yung mag-isip ng tama. Tama po ba? Right? Magulo kasi isip ko eh. Di ba? Yung mga nakukulong dahil nakapag-desisyon na hindi tama, na-blanco kasi ako, hindi na ako nakapag-isip. Hello? Hello? Ito una, tinatarget pag meron kang problema sa buhay, ito, hindi ka na makapag-isip. Di ba nagpapanik? Di ba nag-depress? Di ba? Depression. Pero ang pakinabang o ang benepisyo ng merong banal na Espiritu sa kanyang buhay, sa panahon ng pagsubok, naroon siya, kumikilos, gumagawa sa atin. Sa malakas ng amen. Amen. So paanong paraan naglilingkod ang Holy Spirit sa atin? Mahirap manalangin kapag kabi-kabila ang mga problema at pagsubok. At di rin natin alam paano ito ipapanalangin. Di ba? Paano? Lord, paano? Dumarating tayo sa pagkakataon na hindi natin alam anong ipag-pray natin. Hello? Pag kabi-kabila, alam ko marami sa atin yung nakaranas na hindi pa tapos yung isang problema, may problema na naman. Right? Problema sa kanan, problema sa kaliwa, problema sa likod, problema sa harapan. Hindi ka na makahon. At gusto mo mag-pray, hindi mo alam paano tayo pag-pray. Puri ng Diyos kasama natin ang banal na Espiritu. Amen? Praise the Lord! Romans 8:26 said, and let's read together, sabay-sabay, ganyan naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin. At dumaraing sa parang hindi natin kayang, hindi ko na itinaw lang nga po, sinisabahan niyo ako. Tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Tingnan natin itong picture na ito. Nababasa niyo ba? Parang hindi niyo nakikita yung picture eh. Kita niyo yung picture? Kita niyo? Sabi ng isa, this is number 6. Sabi naman ng isa, no, 9. Hindi, 6 nakikita ko. Sabi ng isa, hindi. 9 nakikita ko. That's human. Hello? That's human. Hindi natin nakikita lahat ng perspektibo. Tama? Very limited, right? At yung mga tutulong sa atin, minsan, tumutulong sa kanyang perspektibo, at dahil doon, hindi nakatulong talaga, nakakasama. Di po ba? Sa Pilipinas, ang mahirap, yung walang pagkain sa bawat araw. Sa mga first world country, ang mahirap sa kanila, hindi nakapag-travel. Different perspective. Hello? Different perspective. Tama? Iba ang mahirap nila sa mahirap sa atin. Okay? Sa kanila,
yung mga basic needs, natatanggap. Natin, isang problema pa natin. Tubig, mga basic, wala. Di ba? So, minsan, yung mga tao na tumutulong sa atin, mas nakasama pa yung kanilang tulong. Pero salamat sa tulong. Di ba? Pero because of the limitation of human, yung tulong, minsan, imbis tulong, nakasama pa kaysa makaputi. Tama? Pero sabihin mo sa katagal, pero salamat sa tulong. At least may tulong. Tama? Pero limitado eh. Di ba? Nasubukan niyo na ba na magpatingin sa doktor at ang reseta sa inyo hindi para sa inyong sakit? Sino nakaranas ng ganun? Nagpatingin sa doktor, binigyan ng reseta, binigyan ng gamot. Yung pala hindi yan ang iyong sakit. Parang nalala ko sila. Binigyan ng sakit sa puso. Ang kanya palang problema ay parang, ano tawag yun? Naka-cramps. Kasi pag nag-cramps ang iyong muscle, of course, affected yung heart. Yung part ng heart na may mga muscle, pag yan nanigas, problema din yung iyong heart. Pero hindi yung heart ng problema. Pag binigay sa kanya sa heart, yung problema niya yung cramps. Limited ang tao. Hello? Aminin natin, limitado tayo. Tama po ba? Let's admit that. Hindi natin alam lahat ng bagay. Okay? Romans 8:26. Ito sagot ng Diyos. Kaya hindi naman tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng narapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarain sa paraan hindi natin kaya sampitin. Ang ating basahin lang yung dilaw na may underline. Let's read together. Tinutulungan tayo ng Espiritu, manalangin ng nararapat. Ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumarain. Sabi, yung Espiritu tumutulong sa atin. Tumutulong sa atin how to pray properly. And this is the good news. Holy Spirit is God. At wala siyang pagkakamali. Holy Spirit is all-knowing. Sama lang sa Amen. Amen. At wala siyang pagkakamali. Pag tumulong siya, tama. Pag tumulong siya, yun nararapat. Sama lang sa Amen. Amen. Nararapat ang tulong niya sa atin. Ang literal na meaning ng pagtulong ng Holy Spirit ay ganito. Sa English, doon sa Discovery Bible, ito sabi. Let's read together. Properly to give assistance with full initiative because closely identified. And then, supplying help that exactly corresponds to the need. Ang tulong niya ay eksakto. Kailangan mo. Sa malakas sa Amen. Pag tumipende tayo sa Banal Espiritu, ang tulong niya sa atin, yung kailangan niya. Babalik naman ako doon sa istorya ko kay Joy. Hindi ko lang katapos ng istorya doon. Na nakita ko si Joy sa isang seminar sa dating church ng maraming seminar. Kita ko siya. Pinag-pray ko siya. And a short prayer. Lord, I want to see her again. Very short prayer. Gusto ko siya makita ulit. After a year, nakita kami ulit. Anniversary nila akong preacher. Nakita, sabi ko, Lord, thank you. Pero pinagtanong ko na kung ano ba siya. Kasi dalawang prayer ko kung nurse or teacher. Kung nurse, cross-cultural missionary sa ibang bansa. But teacher, and stay in the Philippines. So, ano pa rin, isip ko pa rin paglilingkod. Pag nurse, Lord, mag-abroad ako, mag-cross-cultural missionary, pero kung hindi, nagsayo ko sa Pilipinas. Dito ako mag-plant ng church. So, after that, sabi ko, Lord, sana magkita uli kami. After, nagkita uli kami sa seminar doon sa Tagaytay. At nakita ko siya sa registration. Ang prayer ko naman, sana, introduce siya sa akin. Nakita ko siya. Sabi, Lord, praise the Lord. Lord, pulihin ka nandyan siya.
Pero sabi ko, sana may mag-introduce sa amin. Eh, kung hindi siya introduce sa akin, hindi ko siya niligawan eh. So, nililigawan ko siya kapag ipinakilala siya sa akin. So, tapos na ako mag-preach. Sabi ko sa mga taga-Asian Theological Seminary, kasama ko yung mga taga-India. Sabi ko, uwi na tayo, malungkot ako rin. Kasi, big floor na tayo eh. Sabi ko, wala nang papakilala. Pauwi na. Sabi ko, nagpit na kayo, uwi na tayo. Pero may dumating si Pastor Jerry. Tapos sabi niya, Bro! Oh, bakit? Binata ka pa pala. Hindi ba halata? May papakilala ko sa inyo. So, answer prayer, ay, papakilala. Paano ko hindi siya? Inanahan pala siya. Sabi ko, maputi. Sabi niya, oo. Sabi ko, makapabuhok. Sabi niya, oo. Sabi ko, teacher. Sabi ni Pastor Jerry, bakit mo kilala? Bakit mo kilala yung ipapakilala ko sa'yo? Isang taon ko na siya tinutupin. Nanalangin ako sa kanya for 1 year. Sabi ko, para sigurado, sabi ko sa kanya, nandun sa registration. Siya nga. Enjoy yun, sabi mo. You understand that? Sakto. You pray and you depend to the work of the Holy Spirit. Sakto. Ang totoo nga. Malaking tulong si Joy sa ministry. Especially sa akin. Sakto. Ano kailangan mo? Dumepende ka lang sa kanya. Siya lang sa inyo. Amen. Hindi biro. Totoo. Ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Amen po ba? Totoo ang kanyang paggawa at pagkilos sa buhay natin. Ang Holy Spirit ay nagbibigay ng nararapat at eksaktong tulong na naayon sa ating pananaw. Saan para sa amen? Amen. I-practice natin yan. I-pray ka, hindi mo alam kung ito-pray mo. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. O Holy Spirit, bigyan mo ako ng wisdom. Because the Holy Spirit is all-knowing. Alam niya lahat ng bagay. Alam niya pinakamainam para sa iyo. Amen po ba? Alam niya ano makakabuti sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, kayo ang matigas ang buto mo. He knows best. Amen? Alam niya na mainam para sa atin. Verse 27 said, sabay-sabay, at ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siya nakakalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu namamagitan para sa atin ayon sa the Holy Spirit is leading us to decide and to do what is God's will. Amen? Ikinagayit ka niya. Hindi ka niya ililigaw. Mananangin tayo sa gabayan ng Banal na Espiritu. Verse 27b said, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin ayon sa kalooban. So, kapag ang Holy Spirit nag-pray o namamagitan sa atin, ito ay ayon sa perfecto kalooban niya para sa atin. Ang tawag sa uri ng prayer na ito ng Holy Spirit, wordless prayer. Daing lang siya. Prayer na walang salita, pero daing lang. Groaning, sa English, groaning. Ito sa CEV, Contemporary English Version. Let's read together. In certain ways, we are weak, but the Spirit is here to help us. For example, when we don't know what to pray for, the Spirit prays for us in ways that cannot be put into words. Sabi mo sa katabi mo, congratulations. You have the Holy Spirit. Amen? Amen. Itong kaibahan ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Sila may problema lang sila. Tayo may problema that we have the Holy Spirit. Amen. Amen? And that's the good news. Paano natin ito mararanasan bilang isang mananampalataya? Tayo natin ito. Nasahin natin. Sabay-sabay. Palagi ang ating naisip na tayo ay mapuspos ng Banal na Espiritu upang siya ang mag-ari
at mamuna sa ating buhay. Romans 8:28. We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Wow. What a verse. What a promise. Can we read again this promise? Sabay-sabay. We know that God is always at work for the good of everyone who loves Him. Amen. God is busy working in us through the Holy Spirit. Let's worship the Lord together. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. Nothing compares to this place where I can see face to face. I worship you, the Spirit and truth. Amen. Amen. Every day, every morning, let's ask the Holy Spirit to guide us. First, fill us. Sabi natin, igising tayo sa bagong umaga, Banal na Espiritu kayo mag-control sa aking buhay. Pagharihan mo ako. Amen. At tulungan mo ako, bigyan ng talino sa lahat ng gagawin desisyon. Panginoon, salamat po sa isang napakagandang umaga ka po sa amin. Sa biyaya ng iyong mga salita, sa katiyakan na ikaw ay gumagawa para sa aming kabutihan. Salamat po. Dakilang pagpapala para sa mga sumampalataya. Kayo nanangan sa amin. Kayo ay di lang nanahan, kundi nagahari. Kayo ang gabay. Kayo nagbibigay ng talino sa amin. Maraming salamat. At sa pagkakataong ito, Panginoon, narito kami para isuko ang buhay na ito sa iyo. Not our will, but your will be done. Kayo ang umupo sa trono at kami ang iyong mga anak. Salamat po. Pagmalay ng bawat isa, kasama ng mga kapatiran sa ibang bansa, amin silang itinataas sa iyo. Nanawa, maranasan din nila pagpapalang aming naranasan. Dalangin naman may karamdaman na iyong pagalingin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Dalangin ang dumaraan sa mga pagsubok. Tanggapin ang talino, gabay, at pagmiministeryo ng Banal na Espiritu sa panahon ng aming pagsubok. Panginoon, pagpalain kami. Lahat ng pagpapalang kailangan namin. Igawan mo yung mayamang basbas, bendisyon sa bawat sasama. Nanawa, lagi kami makapuspusin ng kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nasa amin. Pagkaloob lahat ng mabuting bagay na kailangan. Bigyan kami ng talino, gabay, upang masunod naman ang iyong kalooban. Maranasan ang iyong kalapitan, ang iyong pabor, kapayapaan na isipan, kagalakan ng puso.
Ibalik lang lahat ng papuri, pagkakina, pagkakulahari sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa